Mahalin mo ang iyong pamilya, anuman ito, at sino man sila. A blessed Sunday po sa ating lahat. Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay. And welcome to our Sunday Gospel Reflection. We celebrate the feast of the Holy Family of Nazareth. The family of Jesus, Mary, and Joseph. At alam niyo po, isa sa mga natatanging handog, kayamanan, biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ang ating mga pamilya. Pero alam naman po natin, there is no such a thing as a perfect family. And there is no such a thing as perfect family members. Lahat po ng pamilya ay may kanya-kanyang ups and downs. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang bright and dark sides. Ang bawat pamilya ay meron ding mga crisis. At mga miyembro ng mga pamilya, I am sure you would agree with me, na may mga kapamilya tayo na napaka mapagmahal, and so they are so lovable. Napakabait nila, kaya sobrang close tayo sa kanila. We try to emulate their examples. Kumbaga gusto nating maging katulad nila dahil mabait sila, matulungin, madasalin, they are good. Pero sa totoo, may mga kapamilya din tayong very unlovable. Kumbaga, kung tutuusin, ayaw nating magkaroon ng association sa kanila. Most probably, sila yung mga nakagawa ng mali, or siguro yun yung mga personalidad nila ay hindi natin maintindihan, or hindi natin ma-imagine kung bakit ganon ang pag-uugali nila. Because you see, in the family, may mga members tayong mabubuti, or meron ding may mga pagkakamali sa buhay. At yan ang unang realidad na pagninilayan natin, even the family of Jesus. Kung babasahin niyo po ang kanyang genealogy sa Gospel of St. Matthew, narinig po yan nung pangalawang simbang gabi, December 17, the genealogy of Jesus. At kung babalikan po natin, hindi naman po lahat ng miyembro ng angkan ni Jesus perpekto. May mga makasalanan din doon. And I'm sure kahit si Jesus, si Jose at si Maria, may mga kanya-kanyang di pagkakaintindihan din sila. May mga times na masaya sila, or may mga pagkakataon din na nagkaroon sila ng pagsubok sa kanilang pamilya. They also experience ups and downs in the family. Pero ang pwede nating matularan sa Holy Family of Nazareth, even if they have also misunderstandings, nagkaroon sila ng crisis, hindi ito naging dahilan na masira ang kanilang pamilya. Kundi, ito yung naging dahilan na mas lumago sila sa pag-ibig at mas naging matatag sila bilang isang pamilya. At yan napakagandang mensahe po sa ating lahat. Dahil kung titignan niyo po ang mga nangyayari sa mga pamilya sa mundo, sa mga panahon na may crisis, di pagkakaunawaan, may mga problema at pagsubok sa pamilya, mga magkakapamilya nag-aaway-away, nagkakasira-siraan, isang panyaya sa atin na sa mga ganitong pangyayari, yugto at karanasan natin sa loob ng pamilya at sa relationships natin sa mga family members natin, sana hindi ito maging dahilan na magkasira-sira o magkawatak-watak ang mga pamilya natin. Kundi katulad ng banal na mag-anak ng Nazareth, sana sa lahat ng pagsubok, crisis o problema, di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya at ng mga miyembros nito,
mas lumago tayo sa pag-ibig at mas maging matatag tayo bilang isang pamilya. Alam niyo po, may mga nakakalungkot na naririnig nating mga kwento-kwento kung minsan na mga pamilya nasira dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga crisis, dahil sa mga di pagkakaunawaan, at lalong-lalo na yung mga miyembro nito, most probably may away sa pera, may away sa lupa, hindi magkatugma-tugma o hindi magkapare-pareho ang kanilang pananaw sa buhay. At ito ang naging dahilan kung bakit nag-aaway-away sila. Worse even, nagkakasakitan yung mga miyembro ng pamilya. Nakakalungkot na isipin ang mga pangyayaring ito. Ang paalala ng banal na mag-anak ng Nazareth, the Holy Family of Nazareth, kahit hindi po perpekto ang ating pamilya, kahit hindi po perpekto ang mga miyembro ng ating pamilya, sana gamitin natin ang mga pangyayari yugtong ito sa pamilya natin upang tayo ay lumago sa pag-ibig bilang isang pamilya at gamitin natin ito upang tayo ay mas maging matatag bilang isang pamilya. Pangalawa na pwede nating gawin, lalong-lalo na para sa mga pamilya natin at mga family members po natin, lalong-lalo na sa panahon ng crisis, sa panahon ng pagsubok at problema, di mga pagkakaunawaan ng mga kapamilya natin, is to pray for our families, to pray for our family members, panalangin para sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na yung may mga crisis na pinagdadaanan sa loob ng pamilya. Kaya inaanyayahan ko po na sabayan niyo po ako sa ating panalangin sa mga pamilya. Heavenly Father, you have given us the model of life in the Holy Family of Nazareth. Help us, O loving Father, to make our family another Nazareth, where love, peace, and joy reign. May it be deeply contemplative, intensely Eucharistic, revived with joy. Help us to stay together in joy and sorrow, in family prayer. Teach us to see Jesus in the members of our families, especially in their distressing disguise. May the Eucharistic heart of Jesus make our hearts humble like His, and help us to carry out our family duties in a holy way. May we love one another as God loves each one of us more and more each day, and forgive each other's faults as you forgive our sins. Help us, O loving Father, to take whatever you give and give whatever you take with a big smile. Immaculate Heart of Mary, cause of our joy, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Holy guardian angels, be always with us, guide and protect us. Amen.